Isa na namang pinagpalang hapon, gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo ay nasa ating gawain sa ating midweek encounter with God, kung saan ay kinakatagpo natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita, sa ating panalanginan, sa diwa ng pagsamba. Noong nakaraang linggo ay pinag-aaralan natin ang abiding in Christ, the true vine. Na ang ibig sabihin ng abiding ay enduring, to endure, to persevere in Christ despite trials, problems, and obstacles. Pero wag nating kalilimutan na minsan yung problema, yung hindi magandang kalagayan natin ay dahil mayroon tayong wrong choice, nakagawa tayo ng wrong decision, o nakagawa tayo ng wrong move. Ngayon, mayroong isang talata na gusto kong pagbulay-bulayan natin ngayon na kaugnay dyan sa minsan kung tayo po ay nagkamali. We come to this verse at ito naman talaga ay biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Ang bersikulong tinutukoy ko ay Roma chapter 8 verse 28. Sabi niya, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sa English version po, we know that in all things God works for good in those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, nandito po kaming muli upang pasalamatan Ka, dakilain, kilalanin, at sabihin namin na kung hindi kami nakadugtong sa iyo, wala po kaming magagawa. Kung hindi kami mananatili sa iyo, wala po kaming magagawa. Hindi po kami makapagbunga ng maganda. At sa pamagitan ng pagbulay-bulay na ito, patuloy naming maranasan ang iyo pong mga paalala sa amin. Dalangin ko po na lahat ng iyong mga anak na makarinig ng mabuting balita na ito ay makatagpo ng iyo pong kapangyarihan. Na anumang kalagayan na mayroon kami ngayon, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, inaangkin ko po ang iyong pagkilos na malaya upang kami po ay kausapin mo, pagpalain mo, upang kami po ay maranasan ka. Salamat po ng marami. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. All things work together for good. Simple explanation sa talatang ito ay yung mali mo, yung mga kasalanan mo, yung mga medyo tama na ginawa natin, at yung mga tama na ginawa natin, lahat ng mga yan ay ginagamit ng Panginoon upang may magandang mangyari sa ating buhay. Na para bang lahat ng mga bagay na nangyari sa atin, minsan yung sabi natin kanina na dahil sa wrong decision natin, pati yung mga yun ay ginagamit ng Panginoon para sa ating ikabubuti. O sa ibang mga pagpapaliwanag sa talatang ito ay halimbawa, pagdating namin sa Santa Cruz kanina, kasi po dinalaw namin ang aming mga kamag-anak na may sakit, masama yung aking pakiramdam. Pero habang ako ay nagpapahinga at natutulog, paggising ko, na para bang okay naman na yung pakiramdam ko, ay natagpuan ko yung pagkilos ng Panginoon na salamat kasi nakapagpahinga. At higit sa lahat doon ay nakita ko na sa aking panalangin ay natagpuan ko ang Diyos na nagpapagaling, nagpapalakas, nagpapanauli ng sigla sa lahat ng mga bagay na
pinagdadaanan natin. All things work together for good. Ika nga. Pero sa pagpapatuloy ng pagbulay-bulay natin dito, mayroong 3 bagay akong gustong sabihin para yung all things work together for good na ito ay totoo ngang mangyari na hindi porket na nakalipas naman na yun, nagawa naman na natin yun. Kumilos na yung Panginoon doon sa mga bagay na yun na nangyari sa buhay natin. Kinakailangan para mai-align siya o makita natin yung kanyang magandang bagay na ginagawa sa buhay natin. Dapat mangyari itong 3 na ito. Number 1, all things work together for good kung ma-realize mo yung mali at magsisi o humingi ka ng tawad. Hindi po ba? Yung bang... Kasi, ang posibilidad ng hindi magandang pangyari, hindi magandang nangyari sa buhay natin ay dahil mayroon tayong nagawang mali o nagkasala tayo, mali yung desisyon natin, mali yung pagpapasya natin o kung ano pa man. Kinakailangan ma-realize natin yung mali, magsisi o humingi tayo ng tawad sa tao na nakagawa natin ng mali at higit sa lahat sa Diyos. Yung alibugang anak, nung makita niya yung kanyang pagkakamali, ma-realize niya na hindi maganda yung nangyari sa buhay niya at patungo siya sa hindi magandang resulta. Ang sabi niya, Panginoon, nagkasala po ako sa inyo. Nagkasala din ako sa aking kapwa, lalong-lalo na sa tatay niya. Kinakailangan na yun yung mangyari. Ma-realize natin yung mali at magsisi o humingi tayo ng tawad. Pangalawa, makita natin ang lesson at matuto. Lagi ko pong sinasabi ito, those who did not learn from the past are destined to repeat it. Kapag hindi natin nakita yung lesson doon sa mga dumadaan sa buhay natin na hindi maganda at hindi tayo matuto, mababalikan nating muli. Mababalikan natin uli dahil hindi nga tayo natuto eh. Hindi natin nakita na hindi ko na dapat ulitin yon. Hindi ko na dapat gawin. Dapat ay mayroong realization na ito ang lesson na napulot ko sa pinagdaanan ko na ito. Dapat hindi na ito maulit. Of course, by the grace of God, by the help of God, na makita natin yung ganon at maranasan natin yung bagong direksyon. Kasi kung hindi natin makita yung lesson, hindi tayo natuto, hindi natin makikita yung bagong direksyon. O kaya ay sa atin na lang mismo na hindi na ito mauulit. Yung kasalanan mo na yun na mauulit mo na naman, ibig sabihin, hindi tayo natututo. Pangatlong bagay na kinakailangan makita natin para masabi nating all things work together for good ay makita natin ang katotohanan at yun ang susundin natin. Mayroon tayong nadadaan ng mali, nagagawang mali. Mayroon tayong pinanghahawakang mali, mayroon tayong prinsipyong mali. Kaya kailangan makita natin yung katotohanan. Kasi halimbawa, ang ginagawa sa atin, bakit pinapayuhan tayo ng magbasa tayo ng salita ng Panginoon? Kasi ang salita ng Panginoon, nagtutuwid po ito. Tinutuwid niya tayo sa ating maling gawain. Nakikita natin yung mali sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Kaya, kapag mayroong hindi magandang pangyayari sa ating buhay, ang kinakailangan ay makita natin yung katotohanan.
Kasi hanggat hindi natin makita yung katotohanan, hindi natin mapapalitan yung mali. Mali pa rin yung magagawa natin. At ang resulta ng maling ginagawa ay mapapahamak tayo. Kaya kinakailangan na makita natin yung katotohanan at yun yung susundin natin. May karugtong yung bersikulo dito sa all things work together for good to those who love Him, to those whom He has called according to His purpose. To those who love Him, tayo na nagmamahal sa Panginoon. Tayo na nag-respond sa Kanyang dakilang pag-ibig. Ang katiyakan ng pagsubaybay ng Panginoon sa atin, ng patnubay ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo ng transformation. Dahil mahal natin ang Panginoon, dahil minahal niya tayo at minahal din natin siya, tinutulungan tayo ng Panginoon at tandaan natin, nasa ilalim tayo ng process ng Kanya pong pagbabago sa atin. Sa atin na nagmamahal sa Kanya, nangyayari itong all things work together for good. At yung pangalawa, sa atin nangyayari ang all things work together for good sa atin na tinawag ayon sa Kanyang panukala, those who are called according to His purpose. Kristiyano tayo at tinawag tayo at mayroong purpose ang ating buhay, mayroong dahilan ang ating buhay, mayroong kalagayan yung ating buhay na mayroong iniatang sa ating balikat, kaakibat ng magandang layunin ng Diyos sa buong sanlibutan na magkaroon ng kaligtasan sa mga tao dahil ginamit tayo ng Panginoon, or sa mission ng ating simbahan, make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Na kung saan tayo nagkisalamuha, kung saan tayo nagtatrabaho, kung saan tayo pumupunta, yung mga nakakasalamuha nating mga tao ay matagpuan natin na nagiging blessing tayo. We are doing for our divine purpose, na natatagpuan natin ang ating sarili na tayo po ay pagpapala para sa makarami. And in return, sabi sa Tagalog po, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Habang gumagawa ka ng tama, habang gumagawa ka ng maganda, habang ibinibigay mo yung mabuti, habang naging blessing ka sa kanila, mayroong magandang nangyayari sa atin. Lumalago tayo, lumalawak yung ating pangunawa, lumalalim ang ating pananampalataya, nagiging makabuluhan ang ating pagiging Kristiyano sapagkat nagagawa natin yung panukala ng Diyos para sa atin. Kaya po, anumang mangyari sa ating buhay at mabalikan natin itong all things work together for good, kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat, kasama yung hindi maganda. Minsan, mayroong isang prayer dapat daw tayong mabanggit sa Panginoon. Lord, not my will, but Thy will be done. Kung ano po ang kalooban mo, kung kailangan kong pagdaanan yung paghihirap na ito, Panginoon, kung ito ay kalooban mo, mayroong magandang mangyayari po dito. Ito po ang purpose mo para sa akin. Ito po ang gusto mong lakaran para sa akin. Alam ko po na sa kabila ng pagsubok na ito, mayroong magandang mangyayari. Mayroong biyaya. Yung sinasabi natin lagi, the best is yet to come. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hanggat nandyan tayo nakakabit sa Kanya, mamumunga tayo ng masagana. Maraming magagandang mangyari sa ating pong mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinatagubilin ko po sa iyo ang lahat ng nakinig, nakasama
sa pakikipagtagpo namin ito sa iyo. Maranasan ka namin, ikaw ang madakila sa aming pong mga buhay. Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat alam po namin na kumikilos ka sa lahat ng aming kalagayan, maging sa aming mga pagkakasala, maging sa aming mga pagkakamali, maging sa aming mga maling naging pagpapasya. At mula dito ay itinutuwid niyo po kami. Pinagpapala niyo po kami ng iyo pong biyaya upang makita namin ang aral kami matuto at makita namin ang kakatotohanan at lakaran po namin ito. Salamat po sa anumang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Kumilos ka, Panginoon. Makalaya kami sa pagkakasala. Makalaya kami sa lahat ng gawain ng kaaway. Makalaya kami sa mga sakit at karamdaman at maranasan namin ang tagumpay sa aming mga buhay. Anumang pinagdadaanan, pinapanalangin ng bawat isa ng mga kapatid kong ito. Sa iyo ko po sila itinatagubilin. Maranasan nila ang makapangyarihang Diyos. Maranasan nila ang mabiyayang Diyos. Maranasan nila ang nagmamahal na Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.